Hello friends, ako po ito si Jay at nandito po ako ngayon upang ipakita po sa inyo kung gaano po kadali ang pag-download, pag-sign up at paggamit po ng ClickUp para po sa mga beginners na gusto po mag-manage ng YouTube channel. So kung may client po kayo na may YouTube channel or kayo po may YouTube channel po kayo at gusto niyo pong gamitin ang ClickUp, ito na po yung perfect na video po para sa inyo. So una-una pong sa lahat ay pumunta po tayo sa Google Chrome at i-type lang po ang clickup.com. Mag-sign up gamit po ang ating email address. Kung nakapag-sign up na po kayo, pwede nyo na po ito i-skip at mag-login. Sa mga wala pa po, sabayan nyo po ako mag-sign up. At ayan na po, after po ng full name tsaka yung password, magsisend na po ng confirmation code ang ClickUp po sa inyong email address. So yun na po, registered na po tayo sa ClickUp at para po sa example video po na ito na magmamanage po tayo ng YouTube channel, pipiliin ko lang po muna sa ngayon, personal, 2 to 10 person, personal use, tsaka YouTube maybe. At kung may mga email address na po kayo na nakahanda, pwede nyo po ilagay dito at i-invite po yung mga kasamahan nyo po or mga clients nyo po, pwede nyo po sila i-invite para makita nila po yung mga progress po ng kanilang video. At dito po, para po ito sa mga taong may Trello account, Monday, Basecamp, pag piliin nyo po itong isa po dito or multiple po na choices ay pwede nila po i-import yung gamit ang ClickUp yung mga data po na nanggagaling po sa iba pong management app. So para po dito, tatawagin na lang po natin ang ating workspace na Jay's channel. At yan na po, nandito na po tayo sa dashboard ng ClickUp. Advice ko po ay panoorin nyo po itong video. But for now, skip muna natin kasi nakita ko na po yan. So, ito automatic na po na ginawa na po tayo ng ClickUp ng ating workspace tsaka yung mga spaces po natin. So, mayroon pong hierarchy ang ClickUp. Unang-una po sa lahat is yung workspace nyo po, which is yung Jay's channel. Kasi magmamanage po tayo ngayon ng ating YouTube channel, so Jay's channel. Ang next po niyan ay ang team space, which is space. Actually, space lang po yan. Tapos yung folder, which is, ito may pangalan po na projects. Tapos list, tapos documents. So, yung hierarchy po, again, is yung workspace, space, folders, list, tapos documents. At bago po yun sa lahat, ay gusto ko lang po ipapakita po sa inyo kung ano po yung mga iba't ibang subscription plan po ng ClickUp. Sa ngayon po, at the moment, nasa free lang po tayo. Pero kung gusto nyo po na mag-upgrade, ma-advise ko po sa inyo is itong unlimited po. So $7 per member per month po ito. Hindi po ito $7 per month lang po. So 7 per member per month. At mas nakakamura po kayo kung yearly po yung pagbabayad nyo compare po sa monthly. So from $7 yearly, ang pagbabayad nyo po, magiging $10 monthly po siya. At andito na po yung mga ang inclusion po ng unlimited plan. At kung sa tingin nyo po ay mas kailangan nyo po ng mas maraming features na wala po sa unlimited plan, meron naman din pong business plus at saka enterprise po na plan. For now, itong free na account ng version ng ClickUp is okay naman din siya for the sake of this video. Pero para sa akin, kung pagpipiliin ako, okay na po sa akin itong unlimited kaysa sa business kasi mas affordable po itong unlimited. Hindi po ito paid or sponsored video. Pero pagpapiliin ako, unlimited po. Maganda na po ito. So, balik po tayo sa ating workspace. Dito po sa ating left side ng dashboard, nandito po yung mga ating panels na nakalagay po yung home, which is yung mga agenda natin, yung mga list, lineup, yung mga work. Dito po yun siya nakakalagay kung meron pong naka-assign po sa inyo. So dito po sa home. Tsaka inbox po kung may tao po na nag-message sa inyo or may mga task po na
na delayed or malapit na po mag-expire or may mga naka-assign or mentions or comments po na nakatag po sa inyo, nandito po lahat sa inbox. So, documents, dashboards, ito po, tsaka marami pa po dito na pwede nyo po i-pin or i-unpin kung depende po kung ano po yung preference nyo po. Ito po yung isa po sa pinaka-importante po na part sa ating dashboard, itong nasa left side po na panel. Ito na po yung pag-organize po ng ating YouTube channel. So, usually po, sa isang YouTube channel, meron po tayong different stages po ng pagpo-produce po ng video. So, meron po tayong research, tsaka script writing, video editing, graphics, kasama na po yung thumbnail, tsaka pagpa-publish. Baka magkaiba po tayo ng proseso sa pagpo-produce ng video. Baka yung client nyo po may sarili po sila na SOP, Standard Operating Procedure. Pero para po sa video po na ito ay susundin po natin yung usual po na ginagawa ko po. So, dito po sa TeamSpace, pwede na po natin ito palitan ng pangalan na Content Creation. At saka under nga sa content creation, may mga projects po tayo. So, hindi na po natin ito papalitan ng pangalan. Para po sa akin, ang una po na process po sa pag-produce po ng video is yung pagre-research. Pero, pwede na po natin siya ilagay under po sa script writing. So, ito pwede na po natin papangalanan ng script writing. Next is yung video production. Pero para sa akin, pwede na din natin siya i-consolidate sa video editing. At lastly, ang pagpa-publish or paggawa po ng thumbnail. Para sa akin, yung paggawa ng thumbnail tsaka yung pagpa-publish ay pwede na din na po natin pag-isahin. Gawa lang po tayo ng list. Click lang po yung plus sign tapos lagyan po natin ng publishing. So, ito na po. Pwede nyo po ito i-change kung ano po yung gusto nyo. Pero para sa akin, ito na po yung okay. Again, baka iba po tayo ng proseso. Pero for the sake of this video, ito po yung susundin natin. Let's say may topic po tayo na gustong gawin para po sa ating mga script writers. So, pwede po tayo mag-add ng task. Pangalanan po natin na pwede na po natin i-delete tong mga sample na tasks. So, ito na po. May how to use ClickUp na po tayo na video title or topic. Ilagay po natin ito sa script writing. May iba't iba po tayong view. Meron po tayo ditong isang list tsaka board. So, obviously, mauna po sa to do para po makita sa researcher na meron pong to do na topic na pwede na po nila pag-umpisahan ng research. Kaso nga lang, as you can see, kulang po para sa akin ang mga statuses na nasa itaas po kasi to do, in progress, tapos complete. Feel ko may kulang pa po ito. So, lalagyan po natin ng research na status. Tapos, pwede po natin palitan itong in progress ng script writing. Yan po. So, as you can see po, mas nauna po yung script writing kaysa sa research. Pero pwede naman, wala pong problema yan kasi pwede po natin yan papalitan. Punta lang po tayo dito sa list settings. List settings na naman, tsaka list statuses. Iangat lang po natin to sa taas lang po ng script writing at save. Yan po. As you can see po, may mga to do na po na ready na po sa ating researcher. So, pwede po natin i-view as board or list. So, depende na lang po kung saan po kayo, ano po yung prefer nyo, saan po kayo masiyang. Pero para sa akin po, both po, dalawa po sila na useful para po sa kung ano po yung mga gusto nyo po i-prioritize na view, na group. So anyway, from to do, lagay na po natin sa research. So nagre-research na po yung researcher natin.
At next po ay 'pag natapos niya po yung pag-research niya, puwede na po natin siya ilagay sa script writing at sa ating list din po na view makikita po natin na yung status niya po ay nasa script writing na din po, 'yan po. So, like I said, wala pong pinagbago yung view lang po ang pinagbago dito kung saan lang po yung gusto niyo po tingnan. At pagkatapos po ng scriptwriter, puwede na po nila ito ilagay sa complete. So, ayan na po, may isa na po tayong, topic na natapos na po sa scriptwriting. So, puwede na po ito siya papunta sa, video editing. Puwede po ito either i-drag and drop or mag-automate po tayo. May automations po, 'yan po. Next video na lang po natin yung tatalakayin. So, for now, drag and drop muna tayo at, as you can see, nandito na po siya sa video editing, how to use ClickUp. Change lang po natin status as to do. Delete po natin 'tong mga sample na tasks. Kasi po scripts pa lang po ito at hindi pa po siya nagawa ng video. So, again, tulad po ng script writing, kulang po tayo dito ng status kasi hindi naman po pwede na in progress tapos complete agad. Gusto din natin na, although pwede, pero gusto din natin na lagyan po ng mga iba't ibang statuses bago po siya makarating sa complete. At gusto ko din po ipakita sa inyo kung ano po yung nasa loob po ng task card po natin. Pwede po natin 'to i-assign kung kanino po sa ating team, tsaka yung dates. Let's say, next week, yung deadline, kung may mga description kayo, custom field, mga subtask, diyan na po lahat. Tapos pwede po kayong mag-comment dito. Um, Ilagay po natin dito kung ano po yung mga kailangan po niyo na gusto i-comment at mano-notify din naman po sila sa tag niyo po sa kanila. At tulad nga po kanina sa script writing na to do, in progress, complete lang po yung status. Gusto po natin na makita po yung in process, in between, lalo na yung sa in progress para ma-check po natin yung mga each and every steps po na kung saan napupunta yung ating video production. So, same pa rin po kanina. Video production, which for me is nagsushoot kayo or nagsi-screen record or nagvo-voice over. Para po sa akin, ito po yung video production. At next po is video editing. Actually, ito na lang po ating palitan ng pangalan. Video editing. Okay. So, baka magkaiba po tayo ng proseso pero usually ito po yung ginagamit ko. At pwede po kayo magdagdag, magbawas kung ano pang gusto niyo po i-add diyan. Pwede quality check or gusto niyo i-break down yung video production into more specific na status or steps tulad ng voice over or screen recording or video shoot. So, nasa inyo na po 'yon. So, i-arrange lang po natin ulit itong mga status po natin. So, ayan na po. Ready na po yung scripts natin. May na-assign na po tayo. Lagay po natin yung pangalan natin. For example lang po. Pagkatapos po ng to do, lagay po ito ng kung sino po yung i-charge ng video production. After po nun, video editing. Kung natapos na po yung pag-shoot nila. At after po ng video editing, kung gusto niyo po lagyan ng QA na status, up to you. After po nun ay complete. Pagkatapos po ng complete, same as before po, ida-drag po natin kung sino po yung in charge. Lalagay po natin sa publishing. Yan po, nasa publishing na po yung task card po natin na how to use ClickUp. At for the sake of example lang po, let's say lalagyan po natin siya ng thumbnail. So, pwede po tayo mag-upload dito kung ikaw po yung assigned po as the graphic artist. Ayan. So, after po ito ma-upload, magre-reflect po ito sa activity natin po. At pwede din po natin to gawing cover image. So, ayan na po. Kung titingnan po natin sa labas, ito po, yung liit-liit po. Yan. Kung naka-list po, ganyan po yung itsura. Tsaka kung naka-board view, ganun po. May thumbnail na po.
At kung i-upload na po, puwede na po natin siya ilagay sa complete. So, basically yun na po yung start to finish. Marahil magkaiba po tayo ng proseso. Puwede niyo po, dagdagan or bawasan yung pinakita ko po sa inyo. Pero as a beginner po, puwede niyo na po yun siya maging basis po sa inyong, video production, management. So, next video po ay, papakita ko po sa inyo ang automate po, for beginners. So, maraming salamat po at, see you on the next one.